morning po, ma'am. Mag-apply po for PCO accreditation. Ikinalulugod ko po kayong tulungan sa aming bago at mas minadaling PCO Accreditation online application. I-discuss ko po ang qualifications, requirements, at ang buong proseso. Pag-usapan po muna natin ang PCO qualification. Maaari nating i-search ang Section 6 of the ENR Administrative Order or DAO 2014-02 upang ma-check ang qualification requirements for PCOs. Dapat ay nakapag-attend na ng 40 hours basic PCO training course mula sa EMB-recognized training organization within the last 3 years ang ite-designate na PCO. Ma'am, may nabanggit po kayo na kailangan mag-attend ng PCO ng 40 hours basic training? Opo sir, hindi lang po si PCO ang kailangang mag-training dahil nire-require din po si Managing Head na mag-undergo ng 8 hours training. Isa po ito sa requirements upang ma-accredit si PCO. Maaari po ninyong bisitahin ng emb.gov.ph upang makita ang listahan at contact details ng mga EMB-accredited na training institution or i-check ang aming Facebook page, EMB Region 1, para sa PCO and Managing Head Training Schedule. Okay po, ma'am. Paano naman po mag-apply ng PCO accreditation? Bago po natin simulan ang pag-register sa ating PCO online application, siguraduhin po muna nating registered na ang ating establishmento sa Company Registration System or CRS. Pag naaprubahan na ang ating CRS, maaari na nating simulan ang pag-register sa ating PCO application. Ma'am, meron po ba kayong guide paano mag-register sa CRS? Opo naman sir, i-visit nyo lang po ang client.emb.gov.ph o di kaya ay panoorin po ninyo sa EMB Region 1 YouTube channel ang instructional video kung paano mag-register sa CRS. Wow! Maka-follow nga and subscribe sa EMB Region 1 Facebook page at YouTube channel. Opo sir, mag-subscribe na po kayo upang maging updated sa mga activities and announcement mula sa aming ahensya. Turuan ko na po kayo kung paano mag-apply online para sa PCO accreditation. Una, kailangan nyo po munang mag-create ng inyong account at gumawa ng PCO profile. Buksan ang internet browser at i-type sa address bar ang pco.emb.gov.ph. I-click ang sign up. Mag-provide ng email at password na hindi dapat bababa sa 7 characters. I-retype ang password na inilagay upang makumpirma. Siguraduhin active ang email na ating gagamitin dahil dito ipapasa ang confirmation link upang ma-activate ang inyong account. At sa email din na ito makikita ang update patungkol sa status ng ating PCO application. Paalala, bago pindutin ang box na katabi ng I agree to the terms, basahin muna ang terms and data policy. Matapos basahin, i-click ang nasabing box. Sunod na nating i-click ang register. Atin nang i-check ang email inbox o ang spam upang makita ang confirmation link ng na-create nating account. I-click ang click here to log in at muling i-type ang email at password na ating ni-register. Paalala lang po na ilista o isave natin sa ating notes ang email at password na ating ginamit upang hindi natin makalimutan dahil magagamit pa natin ang account na ito sa pag-a-apply natin ng renewal pag-expire na ang ating accreditation. Sunod naman ay ang pag-create ng PCO profile. I-click ang profile, mag-upload ng 2x2 picture. I-click ang click here para sa photo requirements. Sa pag-upload, i-click lang ang upload photo, choose file, at piliin ang angkop sa format na picture at i-click ang upload. Ulitin ang proseso para naman sa pag-upload ng e-signature.
Sunod ay ang pag-fill out ng personal information ni PCO. I-type ang first name, middle initial, at ang last name. I-select ang kasarian. I-type ang citizenship, address, telephone number, at ang mobile number. Para naman sa managing head information, kung ang PCO ng establishmento ay ang owner o managing head, i-click ang yes. At kung si PCO ay na-designate lamang ng owner o ng managing head, i-click ang no. Sunod ay i-type ang name ni managing head. I-upload ang managing head training certificate. I-click ang add file at i-select ang angkop sa format na kopya ng certificate. Matapos punan ng mga detalye at i-upload ang hinihinging dokumento, i-click na natin ang Save Profile. Sunod naman na ating pupunan ay ang mga karagdagang detalye at impormasyon na makatutulong sa pag-check o pag-screen sa qualification ni PCO. Una, ang PRC license. I-click ang Add button. I-type ang PRC license number, date issued, at ang validity nito. I-upload ang scanned copy ng inyong PRC license. I-click ang Choose File at i-select ang naka-PDF format na kopya. I-click ang Save button. Pumunta naman tayo sa pangalawa, ang College Educational Attainment. I-click ang Add College Degree o Add Vocational Technical button. Puna ng mga detalye. Name of school, course, degree o units earned, school address, date kung kailan nagsimula at nagtapos sa kolehiyo o sa vocational technical course. I-click ang graduated o not graduated. I-upload ang college diploma, OTR, or certificate bilang supporting document. Pangatlo ay ang work experience. I-click ang Add button at i-fill out ang mga sumusunod. Name of company, position, employment status, date kung kailan nagsimula at natapos magtrabaho sa nasabing kumpanya. I-click naman ang present kung ikaw ay kasalukuyan pang nagtatrabaho rito. I-upload ang certificate. I-click ang Save button. Ang pang-apat at ang panghuli ay ang PCO Training and Seminars. Pindutin ang Add button. Ilagay ang title ng training o seminar na pinartisipahan. Number of hours, date na na-issue ang certificate at date kung kailan ito mag-e-expire. I-upload ang original e-copy ng certificate bilang patunay. I-click ang Save button. Kung nais nating mag-upload ng iba pang mga dokumento, maaari natin itong i-upload sa other personal attachment. I-click lang ang Add button. Ilagay ang title ng document, choose file, at iselect ang nais i-upload na document. Ayan po sir, nakagawa na po tayo ng sample account at nakapag-input ng personal information sa PCO profile. Madali at simple lang palang mag-apply. Parang nag-fill out ka lang ng biodata. Pero ito, through online. Tama po at hindi na rin po natin kailangang bumiyahe para lang mag-submit ng mga documents. Ngayon may account at PCO profile na po, hayaan niyo pong turuan ko kayo kung paano mag-apply ng PCO accreditation. Pumunta sa application at iselect ang all.
Sunod ay i-click ang New Application. Sa mensaheng magpapakita, i-click ang No para sa New Application at Yes naman para sa Renewal Application. Muling punan ang mga detalye at impormasyong hinihingi patungkol sa ating establishmento. I-select ang rehiyon kung saan nabibilang ang ating establishment. I-search ang name of establishment o ang approved CRS number. I-input ang company website. Piliin sa drop-down list ang nature of business ng ating establishment. Piliin din kung anong category kabilang ang ating establishmento. I-click lang ang Refer Here upang ma-check ang establishment category na base sa DAO 2014-02. Ilagay ang telephone number. I-type ang current position at number of years sa nasabing position. Sunod ay ang pag-upload ng mga supporting documents. Sa pag-upload, i-click ang Add File at i-select ang hinihinging document. Para sa format ng Affidavit of Undertaking o Joint Affidavit of Undertaking, i-click lamang ang Downloadables sa upper left ng inyong account. I-double check lahat ng na-input na detalye bago i-click ang Submit Application. Pag successful ang pagsasubmit ng ating application, ito ay matatanggap na ng ating case handler para i-review ang mga inputted information at attached documents. Ganyan lang po kasimple ang pag-apply ng PCO Accreditation online. Oo nga po, ma'am. At madali lang sundan ang mga instructions. Maraming salamat po. Pag may karagdagang katanungan po kayo, huwag po kayo mag-atubiling tumawag sa EMB Region 1 sa numero 072-687-8370 o mag-email sa r1@emb.gov.ph o bisitahin ang aming website r1.emb.gov.ph.